day po mga ka-greenie, good afternoon po. Saan man kayong dako ng mundo naroroon ngayon. Ngayon po ay 2 p.m. Afternoon po ako nag-film at hindi po maaraw. Ayan po, makulimlim lang po. Gusto ko sanang umulan para hindi po ako makapagdilig ngayon. Kasi dry po sila ngayon, yung mga soil nila. Dito po ako sa aking Astro at Gymno. Ayan, ipakita ko po sa inyo yung na-ready ko ng potting mix ng aking mga cactus, especially para sa mga Gymno at Astro. Ready for potting na, pero bago ko sila ipat, i-share ko po muna ang aking bagong potting mix sa mga cactus ko, especially sa Astro at Gymno. At nag-prepare po ako ngayon ng aking potting mix sa aking mga cactus, Gymno at Astro. Marami na rin po kasing nagtatanong sa comment box ko kung ano po yung gamit kong potting mix sa aking mga Gymno at Astro. Ayan po, meron po akong 5 mixture ng aking potting mix sa Astro ko at saka sa Gymno ko, mga cactus. Ayan po sila. Pero sa succulent ko po, 4 lang po yung mixture ng aking potting mix. So, wala po ako doong kokopit. So, ito yung aking potting mix sa aking Astro at Gymno ngayon. Unahin ko po ang vermicast. Ang vermicast po ay 1 cup. Ang pinakatulong ng vermicast sa potting mix, siya po yung magsisilbing main fertilizer ninyo. Kaya po kahit hindi muna kayo maglalagay ng mga fertilizer kagaya ng mga Osmocote or kung ano pa yung gamit nyo, okay lang po na hindi muna kayo maglalagay kasi meron naman po kayong main fertilizer, which is yung vermicast. Simula pa po noon talaga pong gumagamit po ako ng vermicast kasi malaking tulong po talaga yung vermicast. Pwede rin po pang alternative sa vermicast is yung sunog na ipa. Pwede po yun. Ang pangalawa ko pong mixture ay itong Pumice. Ang Pumice ko po ay 1 cup din. Ang tulong naman ng Pumice sa mixture ng aking potting mix ay for good aeration. Usually, walang nutrients na makukuha. Sa Pumice, ang pinakamalaking tulong niya is for good aeration. Yung magiging chunky yung potting mix natin kapag merong Pumice. Yung hindi magiging buo-buo yung mixture na to kapag merong Pumice. So, for good aeration siya. At yung pangatlo sa aking potting mix ay ito po, garden soil ng Benguet. Pwede rin po kapag wala nito ay loam soil. Ayun po yung una kong ginagamit or yung pangalawa ko pong ginagamit kapag wala po ako nito. So, garden soil ito, ang pinaka-twist niya lang po ay kinocompose ko po siya. Ito, ipapakita ko po sa inyo. At ito po yung compost na sinasabi ko sa inyo. Meron po yung mga sibuyas, ayan, kamatis, balat ng saging, mga dry na leaves dito, mushy leaves, at dinagdagan ko po siya ng soil ng Benguet. Konti lang po yan. Kapag nabulok na po yung mga pinaglalagay ko dyan, etong dami na po na ito, inilalagay ko po siya sa soil ng Benguet. Ito po ay organic or natural na lupa na pwede natin gamitin na mayroong fertilizer. Ngayon po, wala na po kayong masyadong makikitang ganito kasi matagal na po siyang nakatabi kaya ganyan na po yung hitsura niya. Ayan o. Nadidecompose na siya. Mga ilang weeks pa po ang magtatagal. Medyo pwede na po siyang ihalo sa Benguet soil ko at maging compost soil ko na. So, ayun po ang ginagawa ko sa soil ng Benguet. Hindi ko siya pwedeng gamitin ng kagaya ng soil ng Benguet dahil kapag natuyo ito,
putik po yun. Hindi ko po tinatapon yung mga soil ko sa Benguet kasi po kapag nag-leaf-propa ako or yung propagation ko, yun po yung ginagamit ko. Kapag nakarating po ako ng Benguet, kukuha ko ng bote at ilalagay ko yung soil ng Benguet. Kasi po diba, nakaka-amaze yung soil ng Benguet dahil yung binibenta nilang mga succulent at cactus, ito lang po yung ginagamit nila. Pero buhay na buhay at malaki po yung succulent sa kanila. Kailangan pa po natin maglagay ng mga ganyan, no? Maraming mixture. Sila ito lang po. Kaya talagang kinikip ko po talaga yung soil ng Benguet. So, ayan po yung pangatlo. Kapag wala po neto na soil ng Benguet, compost, loam soil po yung ginagamit ko pag naubusan na po ako. At yung pang-apat ko po ay coco peat. Ito po, isang cup din. Ang pinakatulong niya po ay nagre-retain po siya ng moist. Ang mga cactus kasi, pansin ko po, mabilis po sila mag-dry. At pag sila ay nag-dry, matindi po sila mangulubot. Ang pangit po nila tingnan kapag sila po ay nangulubot. Kaya ito po ang pinakatulong ng coco peat. Yan, nag-iiwan po siya ng moist sa ating potting mix. Isang pot din po yan. Maliliit lang po yung ginamit kong pot kasi po pag malaki hindi magkakasya. At yung panglima ko pong component sa potting mix ko ay ito po, rice hull. So pwede po na dalawa lang ang rice hull, pwede rin pong tatlo. Ang rice hull, napansin ko po ang pinakatulong niya is mabilis po siya magpaugat. Malaki pong tulong ng rice hull sa apat na ito kapag sila ay pinagsama-sama mo. Kasi siya ay organic. Kaya po ang potting mix ko ay ganito po. Ayan po. Ito, lamang na lamang po yung rice hull ko. Mas marami. Kitang-kita po yung rice hull dahil dinadamihan ko po talaga ng rice hull. Maganda naman po talaga ang rice hull sa aking potting mix. Ang gagawin ko po ngayon, imimix ko po sila para makita nyo po kung ano po yung pinaka-hitsura nila. So, unahin ko po yung vermicast. Puno po dapat yan ha. Hindi ko lang siya masyado napuno kasi ito lang po yung natira kong vermicast ngayon. Hindi pa dumadating yung order ko. Ito po yung pamis. Yan. At ito yung compost ng Benguet soil. Ito naman yung coco peat. At tatlong rice hull. Yan. I-mix lang po natin para makita nyo kung ano po yung itsura po niya kapag na-mix tayo. Angat na angat po yung rice hull. Kasi po marami po talagang rice hull. Ayan po. Minsan po nagdadagdag po ako ng compost. Kasi okay naman po yung compost. Organic po yon, matabang lupa po yon, pataba na nabubulok. Kaya po, pwede po na dalawa po yung compost. Pero kung wala naman pong compost, pwede rin pong dalawa yung loam soil ninyo. Ayan, ganyan po yung hitsura niya. Dito naman po tayo. Potting mix ko po ito sa succulent. Kapag naubos po yung potting mix na ginawa ko doon sa astro ko at saka sa gymno ko na may coco peat po, ang ginagawa ko po, kumukuha po ako ng isang ganyan at dinadagdagan ko na lang po siya ng coco peat na ganito kadami. Para po may coco peat lang siya. Kasi ito po kasi wala siyang coco peat. Apat lang po ito. Pamis, vermicast, rice hull, compost or loam soil. Ito po ay stock ko na potting mix, bagong gawa or yung mga reuse na mga potting mix ko, hinahalo ko po dito. Nadagdagan ko na ng rice hull, kung ano man yung kulang, idinadagdag ko. Konti lang yung reuse na dinagdag ko dito. Clay pot na durog dahil sa mga nakakasubaybay sa akin, meron po talaga akong clay pot na durog. Hinahalo ko po talaga yun sa potting mix ko kasi alternative po yun para sa walang pamis. Ready for use po yan.
Drying lang po muna sila ngayon. Pero baka next day po, maglipat na po ako sa kanila. Yun, ang cute-cute nila. And that's it for today po mga ka-green. Kung love po ninyo at nagkukalik din po kayo ng mga plans, please po pa-like and subscribe po sa aking channel. Umaraw po ngayon. Ayan, oh. Ilang minutes lang umaraw na. Kanina, pag-start ko, ako limlim pa, kala ko ulan. Ngayon umaraw na naman. Gusto ko pa naman umulan para hindi na ako magbili. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga ka-greenie.